Bel Mariano abay may pinaninindigan at nagsalita na patungkol sa isyong ito. And isa sa mga solo era ni Miss Bel. And for today's video, let's talk about this one dahil bibida na nga po at isa sa mga pinipicture ngayon at hahawakan netong si Direk Cathy Garcia Sampana, isa sa itinuturo na most prestigious at napakagaling na direktor na si Direk Cathy Garcia Sampana na siyang gumawa po ng isa sa pinaka-blockbuster film of all time, ang Hello Love Again, kung saan siya po ang gagawa ng pelikula para sa solo era ni Miss Bel Mariano. Ang bongga naman pala ni Bel na may bagong pelikulang gagawin na ididirect ni Cathy Garcia Sampana. At sa totoo lang, nai-excite ako, lalo na si Direk Cathy na director din ng pelikula ni na Alden Richards and Catherine na Hello Love Goodbye, ang Hello Love Again. Naniniwala akong good karma yan kay Bel dahil hindi siya nakakalimot. Grateful siya sa mga taong mababait sa kanya at pinagtatanggol siya. Kahit na hindi pa kami nagkikita ng personal, talagang naaalala niya kung padala ng regalo. Ito po ay sulat ni Manay Loret Solisa sa kanya pong online news. Hindi ko talaga makakalimutan na isa siya sa pinakamabait na young star, lalo na at nagiging sentimental ako lately. Na-appreciate ko talagang sweetness at pagiging thoughtful niya. Marami nga rin ang nagsasabi na mga nagkatrabaho niya na mabait daw talaga ito. Hindi lang talaga raw maganda ang mukha, kundi talented din na napatunayan na niya sa mga ginagawa niyang proyekto. Na kahit ang iksi ng role niya sa Incognito, talagang napansin naman ang acting niya. Nag-trending siya noon kahit hindi sila magkasama ng collab team na si Donnie Pangilinan. So, first time niyang gagawa ng pelikula kasama si Direk Cathy na hindi kasama si Donnie. Wala siyang dapat ikatakot dahil siniguradong akong kayang-kaya niyang magdala ng pelikula. Parehas nga sila ni Donnie na abala ngayon dahil suportado nila ang project ng isa't isa kung saan isa naman ang aktor sa Horado sa Pilipinas Got Talent. Kaya naman ang dami po talagang sumusuporta kay Bel at nananalangin para sa success movie yung kanyang solo era. And of course, syempre po, nagpakita rin naman ng suporta si Mr. Donnie Pangilinan sa gagawing pelikula ng kanyang on-screen partner na si Miss Bel Mariano. Kung paano po sinusuportahan ni Miss Bel si Donnie sa kanya pong solo era bilang isa sa mga PGT judge, no? PGT Horado para sa this coming season or season 7 ay talaga namang kitang-kita talaga natin na inaalalayan nila ang isa't isa at masaya sila sa isa't isa. Pero hindi po yan ang katapusan ng Don Bel, para lang po sa kalinawan ng lahat. Hindi po yan katulad ng mga kumakalat na balita na dahil magsasolo era sila, pag-iwalay na sila o mubuwagin na. Wala pong ganon dahil maingay po ang pangalan ni Donnie at ni Bel Mariano bilang love team, diba? At napakarami po mga awards na natatanggap ang on-screen partner na ito. Well, in fact, meron pa nga pong paparating, dahil ang dami pong nagre-request na magkaroon ng part 2 yung kanila pong serye na napapanood #1 sa view. At talagang ito po yung sigaw ng mga fans, diba? So, totoo nga talaga yung mga chismis na itong si Bel daw di umano ay napaka-sweet at napaka-generous, pagdating po sa kanilang mga co-stars at napakabait na bata. Yan po lagi ang sinasabi ng ilang mga nakakatrabaho ni Bel maging kay Donnie Pangilinan. Kaya naman hindi lingid sa o hindi po natin maiwasan na talagang maraming humawa sa kanya. Pero mas higit na pinag-uusapan ngayon kasi laman ng balita to. Dahil si ito po si Mr. Robby Domingo ay personal na pong tumungo sa NBI, Kung matatandaan po kasi ninyo, is isa sa mga fans di umano ni Miss Bel Mariano at Mr. Donnie Pangilinan ang tila baga nag-death, Kaya ito yung kanya mensahe for everyone, especially in the age of social media. Please do your part and please be responsible. No, I'm just safeguarding myself for what can happen in the future. Yan ang mensahe ni Mr. Robby Domingo para sa mga netizen that we should always be careful sa lahat ng mga bibitawan natin salita, lalo-lalo na sa social media. Pero pagbubunyag ni Mr. Robby Domingo na kinamusta raw di umano siya ng actress na si Miss Bel Mariano matapos makatanggap ng isang mula or pagbabanta mula sa isang netizen. Kwento ni Robby sa interview ng ABS-CBN News, ang pag-message sa kanya ni Bel ay bago pa siya dumulog sa National Bureau of Investigation or NBI nitong Feb 27. I was surprised and happy na nag-message sa akin si Bel saying na, "Hey kuya, I hope you are okay," say ng TV host. Chika pa niya, "She was so nice for telling me na rest assured my true fans will not harm you in any way." Hindi sila ganon. They love you and respect you a lot. If you need something, let me know. And I told her the whole story and actually we're so okay. We're in sync. Kaya doon ko siya mas na-appreciate. Diba? Bait niya. Nagugulit ang pumalag si Robby sa isang comment ng basher sa nagbantang makakatanggap ito ng malalang pambabash mula sa solid supporters ni Bel sakaling asarin niya sa isa't isa sina Catherine Bernardo at Donnie Pangilinan.
Kung matatandaan, si Noat at Donnie ang magsisilbing bagong jurado sa upcoming new season ng Pilipinas Got Talent or PGT. Kasama sina Eugene Domingo at ang returning judge na si FMG, habang sina Robby at Nelly Cantiveros naman ang magiging main host ng nasabing show. Anyway, inamin ni Robby na kaya siya dumulog sa NBI ay dahil nagkataong pagod siya that time at napikon sa kanyang nabasa. Kwento niya sa panayam, when I got home, I just checked my own account na there's a certain troll or bashers which I am aware of naman. I did my research, I did my due diligence naman. Alam mo yung mga araw na pagod ka lang tapos napikon ka. Then I consulted Mikey about it. Sabi ko, patulan ko lang, okay lang ba? Sabi niya, just ask question, don't need direct cause. That will just create rumor and all. She was right. And I asked question, I did create a long of things with the fans of Adwin and Don Bell. And then ang dami nang nangyari. Dagdag niya, na-threaten ako. Some people say it can be a minor threat in a troll account. Pero I hope this sets an example na minor or major threat, troll or not, you have to take accountability of your action, online or offline. Ayon kay Robby, sinigurado niyang maging ligtas, lalo na't madalas siyang lumalabas dahil sa mga dinadalawang events at live show. Baka may mga certain person yung nagbanta. So it's not really my security but the security of the people around me, my family, my loved ones, and my friends. So I'm just taking the extra measure lang, wika niya. Bandang muli ng pasalamat ang TV host sa NBI na tinulungan siya sa mga proseso na dapat gawin. It's up to them kung ano ang mayayari. But ako, I did my part and hopefully everyone's, especially the age of social media, please do your part and please be responsible. Mensahe pa niya sa madlang people. So, hindi ba talagang nanindigan si Mr. Robby Domingo, no? Na talagang kakasuhan niya ng cyber threat, no? Cyberbullying. Ito pong isang bashers na ito na tinabaga nagte-threat sa kanya nung pinost niya ang photo ni Mr. Donnie Pangilinan and Miss Kathleen Bernardo. Pero, ang isa sa pinakamagandang ginawa ni Bell is talagang rest assured na naniniwala siya na hindi gagawin ng totoong Don Bell fan. So, napakabait niya, diba? So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!